Kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo. Hindi siya another update, ngayon lang to, siningit lang natin kasi na-curious lang ako sa issue about dito kay Sir Gavin, at dito kay Kojak. Actually, silent viewer naman ako kay Sir Gavin, so yan, na-curious nga ako. So ang video ito ay mula kay Earn Money Online, so support niya yan. Also, kung trip niyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag niyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Filipino Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, ito ang sagot ni Kojak kay Sir Gavin at mga basher tungkol sa issue sa kanya. Also, courtesy na din kay Sir Gavin at saka kay Kojak. So, supportahan nyo rin yan. I know, for sure, baka nga matagal na kayo nakapag-subscribe sa kanila, di ba? But yun, again, Earn Money Online, Sir Gavin, Kojak, Filipino Noisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Lahat ng sinasabi niyo mali. Actually, kung bakit wala po dito si Kojak ngayon is yun po yung alam namin na tama. Hindi po totoo na si Kojak po yung umalis. Ako po ang nagpaalis kay Kojak. Ito na din yung isa sa yung mga mic camp or mga grupo-grupo ng mga content creator kasi kapag may mawawala talaga dyan, automatic pagpipiestahan talaga. Guys, pwede ko kayo reklamo sa mga sinasabi niyo na yan, mga pangit words. Wala namang katotohanan. Hala. Sa mga nakaraang araw, binunyag ni Sir Gavin ang totoong dahilan kung bakit wala na si Kojak sa Kampinpin. The reason why po is ganito. Actually, kung bakit wala po dito si Kojak ngayon is yun po yung alam namin na tama. Okay? To make it shorter po, si Kojak po ay nawala dahil nawala po yung pagpo-focus niya po sa pag-aaral. Okay? So, 2 weeks po siyang halos di pumasok pero tinatanong ko po kung siya parate, masok ka na ba? Okay naman, wala naman daw pasok, ganyan. Tapos, nung nalaman namin dahil may subject na magkaklase na ni Kelsey, binabasa ko lang po yung notes ko para hindi tayo maano. Ang reason po ni Kojak ay alam niya pero may 3 subject siyang na-enroll. So, kumbaga, hindi niya napasukan talaga. So, then yun, nalaman din namin sa ibang mga teachers niya na FDA siya. Ibig sabihin, failed due absences. Nilinaw niya. Nako, yun lang. So, absent ng absent pala. Well, siguro, dahil nga pinapaaral or syempre, I think may siya, may power sa Sir Gavin. Or correct me if I'm wrong. Dito na hindi totoo ang mga kumakalat na issue sa pagitan ng kanyang nobya na si Elma. Okay, so game. Guys, kaya po dito po i-explain. Una sa lahat, ayoko pong pagkakitaan po ito. Kaya po ito, dito po tayo sa may TikTok live and tinarn out po lahat ng gifts. Ayoko pong pagkakitaan yung ganito. Gusto ko lang pong linawin lahat ng mga nangyayari. And at the same time, gusto ko pong Don't tell me wala tayong load na. Liwanagin din yung mga, syempre mga fake news. Una na po dito, yung mga kumakalat, yung patungkol po, yung kay Elma, yung kay Kojak. Wala akong katotohanan yun. Tungkol sa kanilang dalawa na yun. Meron daw ginapang, meron naman daw niligawan si Mama. Oh, ganun naman talaga eh. I mean, hindi siya ganun. Hindi siya normal, but yung kasi yung imahinasyon ng tao. Yun nga, kapag ka vlogger or celebrity or influencer ka, talaga, lahat ng galaw mo ay need mo nang ipaalam sa publiko. Kasi kung wala, though okay lang din naman kung hindi mo ipaalam, pero syempre, yun nga, may mga consequences na lalaganap yung fake news. For example, like that, biruin mo, umalis lang naman pala dahil sa parating absent, tapos biglang may mga naglalabas ng issue na kesyo, ganyan, ginapang daw yung girlfriend ni Sir Gavin. Sobrang off na din yun. Diyos me, magkakapatid ho kami. Magkakapatid ho kami dito. Wala po katotohanan yan. Mabait po na bata si Kojak. Okay, so tapos na po tayo doon. Wala po tayong mga fake news doon. Okay. Inamin din niya dito na hindi totoo na dumating ang tatay ni Kojak. Bagkus isa lamang itong dahilan upang maobserbahan nila na kung magbabago ang isang Kojak. Kaya nung pinauwi namin si Kojak at sinabi namin sa vlog, kasi sinasabi lang namin po na dumating yung tatay niya. Pero lahat po yun, ginagawa lang namin yun. Dahil inaalalayan po namin si Kojak dahil tinitingnan po namin na baka maging okay bigla kasi gustong-gusto rin po namin bumalik agad si Kojak sa amin. Pero yun nga po, mahirap naman po kung walang, ang tawag doon, walang sense ng improvement. So ganun.
Again, nagsisinungaling po kami doon. Sinasabi namin, nandiyan lang po yung tatay niya, kaya pinauwi namin. Nagsisinungaling lang po kami doon. Sinasabi lang po namin yun para humiram po kami ng time para tingnan po siya at saka, ang tawag doon, yung manmanan kung nag improve o hindi. Kasi gusto namin siya kagad bumalik. Sabi ko nga po, sanay na So parang ano siya, parang hindi siya pero parang ni-rehab. Parang ganun. Or gusto nila na okay, bigyan ka pa namin ng pagkakataon, something like that, guro. kami lang. Kung gusto lang namin humatak ng ibang tao, papataas. Kaya dadagdagan kami dito. Hindi kami kasi selfish. Ibig sabihin, si Kojak, tinuturing po namin yan na hindi kaibigan, kundi pamilya, kapatid. Inuturing po natin. Pagkatapos ng Nice, mga aligasyon at issue na binabato sa kanya, ay matapang na sinagot ito ni Kojak kailan lang sa kanyang TikTok live. Guys, pwede ko Hala. pwede ko kayo reklamo sa mga sinasabi niyo na yan, mga pangit na words. Wala namang katotohanan. Lahat ng sinasabi niyo mali. Idinaan din niya ang kanyang taos-pusong mensahe sa kanyang Facebook account. Wala na akong load or sadyang wala lang signal. Naiinis na ako dito Hoy, dito. Ano na? Wait lang guys. So itong si Kojak, ito yung minsan nakikita natin sa mga vlogs nila, 'di ba? Pero goods naman din yung ni Sir Gavin na parang gusto niyang parang binabasan niya muna. Bilang paumanhin at pasasalamat dahil tinanggap pa rin sila nito. Magandang araw po sa inyong lahat. Umpisahan ko na po sa paghingi ng paumanhin at pasensya sa pagkakamaling nagawa ko lalo na sa pag-aral. Aminado naman po ako nakakapag-focus sa pag-aaral at kung minsan naman po ay hindi ko po kinakaya, pero pinapangako ko pong mag-aral na po akong mabuti. Makabalik man po ako o hindi, ang susumikap po akong makapagtapos, hindi para sa ibang tao kundi para sa sarili ko po. Tama, goods yun. Yun naman talaga yung pinaka great motivation talaga sa pag-aaral. Pero syempre, meron din ibang tao na parang, kunyari, sinaktan sila ng mga mahal nila, tapos nag-aaral silang muli, parang gusto na patunayan na tingnan mo lang, makakapagtapos ako, something like that. Kung ganun yung mga motivation nila, wala din tayong magagawa doon. Pero kay Kojak naman, sabi niya naman na na more on magtatapos siya para sa sarili niya, hindi dahil sa ibang tao. So, goods yun, goods. At taos-puso po akong nagpapasalamat sa Kapinpin family, lalo na kay Kuya Gavin. Katulad nga po ng sinabi ni Kuya Gavin, hindi lang po kaibigan ang tingin niya sa mga taong pinapapasok niya sa buhay niya, kundi isang pamilya na rin. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo. Muli po, maraming salamat po sa lahat Kuya Gavin at pasensya na po sa lahat. Tapos, Yung kay yung kay Sir Gavin naman, di din natin siya masisisi kung siguro ayaw niya lang talaga na parang mapariwara yung tao dahil sa kanila or something like that siguro. Kaya syempre, mas inuna niya na parang, uy, mag-aaral ka, ayusin mo yung pag-aaral mo para walang sisihan or sa hinaharap pa na, uy, hindi ako nakapagtapos dahil sa'yo, something like, baka may ganun ba? Baka lang naman. sabi na ginagamit lang po namin si Kojak, ang tanong ko lang naman po, paano niyo po ba nakilala si Kojak? So yun lang. At saka, hindi po namin pinilit si Kojak dahil siya po ang gustong sumama sa amin noong umpisa pa lang po. Nakita ko po na napakabuti po talaga ng puso ng bata na yun. Kaya sabi ko, kasama po namin ito sa paglipad. Okay? So wala po tayong kaso doon. Kasi lahat po ng kasama po dito, hinihila po namin na pataas. At kahit hindi ko po kadugo, tinuturing ko po na pamilya. Sadyang mapanghusga lang po yung mga mababa ang level na pangunawa. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga fake news kasi actually, hindi ko na nga po kailangan mag-explain Kumbaga, natakot lang po ako ngayon dahil baka may lumabas na iba. Kawawa naman po si Kojak. Iba yung binabato nyo sa tao. Kumbaga, Tama. kaya lang po namin ginagawa. Biruin nyo ba naman, i-involve ba naman yung yung tawag dyan, yung girlfriend, or i-involve yung babae? Alam naman natin dito sa mundo na kapag yung babae inaagrabyado, marami magagalit sa'yo. 'Di ba? Tapos ganyan, pinapalabas na kesyo ganyan, gumapang, ginapang. 'Di ba? Sobrang na nun, red flag na nun. Para sa pag-aaral, siguro lahat naman po tayo Bawat pamilya, kunyari, nag-games yung anak mo, ganun. O, tama na yan, mag-aral ka. Parang ganun lang siya. Pero, sabi ko nga, top love siya na, syempre, as a teacher dati, hindi ko po papayagan na hindi makatapos yung bata na yun. Suportado pa rin po namin yun. So, Okay lang din naman, goods naman yung intention. It's just siguro dahil Sir Gavin yan, 'di ba? Marami ng issue na lumabas yung sa dati yung parang romanticizing poverty daw, something like that. So siguro yung mga basher niya nung time na yon,
same pa rin dito. Kasi gano'n naman talaga eh, as a influencer, kapag may basher ka na talaga, wala na. Forever mo na yung magiging basher. Like, iintayin ka na lang talaga nila na magkamali ka. No? Kaya itong kay Sir Gavin na kahit ganyan, ayaw niya na magsalita kasi syempre, okay lang din naman na bigyan niya ng exit si Kojak na siguro walang mga pasabi. Pero yun nga, biglang parang ginagatungan na ng mga basher niya na keso ganyan, keso ganto, na baka may gapangang nangyayari, di ba? So goods lang din 'yon na i-protect din ni Sir Gavin yung nila, yung name nila kasi sobrang laki ng following nila di ba? Isa or I think mga 20 lang na parang gagawa ng kwento, gagawa ng fake news. Makakaapekto na 'yon sa nila, sa fandom nila or fan base nila. So, 'yun. Huy! Anyari sa internet natin, Win? May data naman ako Wait lang. May 10 gigabyte pa to eh. Biglang humina yung signal. Wait lang. Naiinis na ako dito Hoy. Wait lang. Balik lang natin ng Ano lang siya. konti. Pero sabi ko nga, top love siya na, syempre, as a teacher dati, hindi ko po papayagan na hindi makatapos yung bata na yun. Suportado pa rin po namin yun. So, kinausap Wala talaga. Anyari? Wait lang Ay nako, sige lang gawa na lang tayo ng part 2 Hatiin na lang natin, total nasa mga 6 minutes naman to, tapos 10 minutes yung video. Hatiin na lang natin, ayusin ko muna yung yung internet ko dito. Naka-data lang kasi ako Siguro humina yung dito. Dito, boobers. So, yun lang naman muna kasi yun nga nagloko yung internet natin So, kayo guys, ano masasabi nyo dito? Comment kayo sa baba. Tapos, syempre, Sir Gavin kasi yan So, sobrang laki ng fan base or sobrang laki ng following nila. Tapos, yun nga, parang once or twice ba yung issue nila. Kasi sa pagkakaalala ko, hindi, yung pala yun, di ba may issue si Sir Gavin dun sa, yun nga, parang yung romanticizing daw ng poverty, na kesyo, masaya daw sila na mahirap, hindi totoong hindi daw masaya kapag ka mahirap ka. So, syempre, medyo, kahit ako naman, nagdi-disagree din ako doon. Tapos, yun nga, parang, kino-consider ko na lang din na parang, siguro, wrong choice of words lang talaga si Sir Gavin. Diba? Siguro, ang ibig niya sabihin doon is, masaya kami nakukuha pa namin maging masaya kahit na mahirap kami or something like that siguro. Pero hindi siya literal talaga na all your life na mahirap ka, masaya ka. Something like that. Kasi tayo naman mga Pilipino, even may mga bagyo, may mga baha, mga ganun. 'Di ba? Magugulat ka na lang, makikita mo mga larawan ng mga Pilipino. Nakalubog na sa baha, nakangisi pa rin or nakasmile pa rin, tumatawa pa rin. 'Di ba? So siguro yun yung ibig sabihin ni Sir Kevin. Pero syempre yung pagiging mahirap is nakakalungkot talaga siya, 'di ba? Tapos yung naman yung yung sa Bini member ata yun. Bini Mika, something like that yung issue niya na yun. 'Di ba? Na parang yun, hinalikan niya ba yun or something like that. So nagiging issue na hanggang sa ito naman ngayon yung sa kay Kojak. So parang kung pagtatagpi-tagpiin mo, yung mga issue ngayon ni Sir Gavin is na siya, parang wala na, sinusundan na talaga siya ng mga bashers. So, tignan nyo yan if ever next time may mga konting pagkakamali or mga konting misunderstanding na naman, of course, expect na natin yan na pagpipiesta na naman tong muli. Kasi yun nga, yung mga bashers nila from start is hindi makakamove on yung iba doon at tuloy-tuloy sila sa pambabash nila. Ewan ko kung bakit hindi sila makamove on talaga. Ako naman the way kasi ako tumitingin ng or the way ko tinitingnan yung pagkakamali ng mga or mga issue ng mga content creator, mga influencers,
tinitingnan ko talaga siya na, baka ganyan, ganto, ganyan, ganto. Tapos, if ever na kailangan na mag-move on, edi move on, 'di ba? Parang gano'n lang din na kung nag-disagree ako dun sa ano, sa poverty niya na issue, siyempre kinabukasan nanonood pa rin ako ng mga ibang vlogs niya, 'di ba? Kumbaga parang iwan mo na lang dun as long as, parang maso-solve na nila yun, 'di ba? So, pangit kasi yung mga ganito na from the start dun sa poverty, dun sa BINI, basher ka na tapos ngayon hihirit or sisingit ka dito sa issue kay Kojak na kesyo ganyan, palalabasin niyo na lang na parang, baka siguro ginapang yung girlfriend para lang masira yung tawis. Sobrang pangit na nung gano'n, 'di ba? So, hanggang dito na lang muna. Ang pangit lang gusto ko pa sanang tapusin, eh. Kaso lang yung internet natin nagloko. Siguro gawan na lang natin ng part 2. So, comment down below kung gusto niyo ng part 2 and then yeah, that's it na lang muna. Thank you so much for watching. Again, Earn Money Online, Sergey Bean, Kojak, Filipino Easy. Like, comment, share, subscribe. Filipino Easy Zell.